Hello sa inyong lahat! Dahil walang trabaho ngayon ang asawa ko, naisipan kong lutuan siya ng ginataang sabaw. Siyempre, hindi naman tayo makakapagluto pag walang gulay, di ba? Sa mga oras na yan, pumunta ako sa palengke namin na tinatawag naming Agura. Pagkadating ko nga dyan sa Agora, ayan, tingnan mo naman, sarado lahat ng mga tindahan kasi nga naman, nagbagong taon sila. Siyempre, lahat sila tulog. Nagpapahinga sila ngayon at buti na lang open yung suki kung lagi kong binibilhan ng mga gulay. Gusto ko sanang bumili ng isda ngayon kaso nga lang walang nakadisplay na isda so gulay na nga lang ang ulam namin ngayon. Ang tahimik pala pag sarado yung mga tindahan. Umuwi na nga lang ako sa mga oras na yan kasi nga wala akong nabili na isda so kailangan talagang umuwi at dinaanan ko na yung niyog na binili ko. Tingnan niyo naman yung basurahan namin no bagong taon kaya hindi yan natanggal ngayon. Ewan ko ba kung bakit ko pa na-explain tong basurahan na to. Pagkadating ko sa bahay nilinisan ko na yung gulay at dumating bigla yung asawa ko na may dalang ulam kaya kumain na muna kami at pagkatapos namin kumain tinuloy ko na yung paglilinis ng gulay para naman makapagsabaw ako kasi namimiss ko na yung gata eh. Alam mo na mahina kapag gata. Ewan ko ba kung bakit ang hilig ko rin sa sabaw kaya palagi ako nagugulay. Nga pala, itong sayote hindi ko masyadong pinapalambot kasi nga ayaw ng asawa ko yung masyadong malambot kasi parang wala daw lasa. Pero totoo naman talaga pag hindi siya masyadong malambot manamis na miss yung lasa ng sayote. Kung gusto niyo subukan, edi subukan. Wala namang pumipigil sa inyo. Ay, galing. Hindi ko masyadong nililitan ang pag-iwa ko kasi nga ayaw talaga ng asawa ko yung maliliit. Ewan ko ba kung bakit asawa ko palagi nasunod pero siya naman talaga dapat masunod. Oh, baka sabihin yung sunod-sunuran ako sa asawa ko. Naku, ako kaya ang susunod palagi. Hindi ko lang mapatunayan. Ay, joke lang. Gusto kasi niya medyo fresh ang gulay para malaki daw sustansya na nakukuha dun sa gulay. Pero totoo naman talaga na dapat talaga medyo fresh ang gulay. Kasi nga kung hindi natin lulutuin natin masyado. Anong lulutuin masyado? Palalambutin. Tama ba yun? Ay, ewan ko. Basta yun na yun. Sa mga oras na yan, nagtapos ko ng linisan ng sakurap or sibujing at ididikdik ko na. Pagkatapos ko idikdik, isasaw ko naman dun sa sayote na ginaya ko ganyan. Napalambot ko na pala yan at saka pagkatapos niyan ay gata na rin ako at nilagay ko na rin yung gata. Yan yung kakang gata kasi hindi na malalagyan ng maraming gata. Yan lang talaga yung lulutuin ko para masarap. The more na maliit, the more na masarap. Ano daw? Anong the more na maliit na the more na? Ay, ewan ko kayo nang bahala dyan. Humusga. Ang hirap kayo mag-voice over. Kayo na lang kayo mag-voice over. Ah, bakit parang galit ka pa? Nga pala, sinabay ko na yung repolyo para pagkatapos na hindi ko nahintayin kumulo pa para hindi siya lumambot masyado. Yun lang, salamat.